Balikan muna natin itong pinakita ko. Actually, yung pinakabongga na pinakita kong information sa inyo, etong dalawang PDEA reports, di ba? Ito yon, okay? Ito yung dalawang PDEA report ng pre-operation report at yung pre-op at saka yung authority to operate. But eto na-miss nyo to, okay? Pero pinakita ko rin naman to, itong dated March 10 of 2012, which is yung memorandum. Ayan yung memorandum. Balikan natin to. Di ba mainit na ito, maugong na itong bonggang-bongga na sinasabi ng PDEA, ito daw po ay fake. At ito ay AI. So nagpasalamat nga tayo sa Daily Tribune na pinost nila, pero ilang oras lang ba yun ay tinawagan sila ng Jutang Ginemes na gobyerno ni Kuting Jr. sa pamamagitan ni Cesar Chavez ng Presidential Communications. Pina-take down, diniktahan ang Daily Tribune. Okay, alam nyo na yung ganon. So, palangga, balik tayo dito sa March 10 of 2012 kasi ngayon, i-reveal na natin kung sino yung artista. And also, yung mga palangga nating mga magagaling ay nakahanap ng article o ng video from TV Patrol in 2011 na itong artistang ito ay nasangkot siya sa pambubugbog ng kanyang mga kasambahay. Nung una kasi sabi ko mga palangga, ayaw ko sana siyang pangalanan. Ayaw mo na siya idamay kasi sabi ko hindi naman siya politiko, wala naman siya ninanakaw sa bayan, sa halip na sira yung kanyang buhay. Pero kasi may mga bagay na kailangang pangalanan kasi hinihingi ng pagkakataon at hindi natin pwedeng ikubli sa ngalan ng katotohanan. Sa ngalan ng katotohanan ng fairness and transparency sa ating bayan. Basahin natin ulit ito ng bonggang-bongga. Etong memorandum na ito. Okay, for Director, IIS, Intelligence and Investigation Service. Okay, from Investigation Division. Ano yung subject? Reported nefarious activities of Miss Soriano. Okay, gano'n lang pangalan natin. You know what I mean. Okay? AKA Maria. And Bongbong Marcos at Bonget. Okay, si Terry. Kaya nga itong Terry. Okay? March 10, 2012. I'm sorry, kailangan natin siya pangalanan sa ngalan ng katotohanan na malaman ng Pilipino. Dahil ito po ay usapin ng 115 million Filipinos na meron tayong isang presidente ngayon na isang bangag. March 10, 2012, this has reference to the reported nefarious activities of Miss Soriano, aka Maria, or anak ni John Marcia, wala na tinodo na natin. Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bonget with an unknown address. So, may mga lumabas kasi, sige tapusin ko muna. Number 2, ito. A confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly seen inhaling powdery substance suspected to be illegal pulburon inside the above-cited condominium. Okay? Condominium unit. Recommend approval of the attached pre-operation report or authority to operate to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. So may perma. So ito yung March 10. So kaya nga yung PDEA at yung mga dugyot nila, ito daw sinasabi ay AI, ay fake news. Mamaya dadako tayo sa pinaka-exciting part, darling. So dun sa pre-op na pinakita ko sa inyo, meron lang doong address na hindi nag-match. At ito yung ginagamit nila. Okay? Yung sa pre-op na to, ito na yung binabasa ko mga hitad.
Okay, pre-op na yan. Okay? Ang sabi dito, walang control number, di ba? Dated March 11, the next day na ito. Yung binasa ko kanina, yung memorandum was March 10. Ang sabi dito, Unit Office Intelligence and Investigation Service, name of target, ayun na nga, pinangalan na natin yung target, and some unidentified male and female cohorts. Okay, specific area of operation, NCR, Makati City. Anong sabi dito? Summary of information. Dito ito yung mga nilulusot ng mga dugyot ni Kuting ng which daw ba talaga? 4C or 46C ang address. Okay. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon inside. Pasensya na, kailangan natin baguhin minsan yung mga terminology. Illegal pulburon inside Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell. Siyempre, ito yung palusot nila. Ay, sinungaling ka, Maharlika, ano ba talaga? 46C o 4C? I believe, ito ay an honest mistake. Okay? Yung typographical error. Nangyayari yan. Kasi tao lang ang nag-type nito, hindi AI. Kasi kung AI ito, at talagang intention to make a fake document para sirain si Kuting, my God, hindi nagkaroon sana ng human error or typographical error. So, pinerfect na sana natin kung AI. Right?